yung influence ng demonyo sa yung mga palabas na yan, ano? Bawa yung mga games na yan, sad to say, pati yung mga cartoon movies. Cartoon. Yes, meron siyang mga pinakita sa amin. Wow. Hindi naman po ako killjoy sa mga mahilig maglaro, no? Pero yung mga example na lang ho, no? Ito'y halimbawa na lang, yung ML, yung game na yan, Sikat no? na sikat. Sikat na sikat yan. Bakit nakaka-addict? Halimbawa, nung time na high school ako, Dota. yung Dota, Ragnarok. Na-addict ako dyan. Yes, tama. Ang nilalaro ko ng Counter-Strike. Ako din eh. Di ba? Huwag ka maingay, malalaman yung taon natin. The joke lang. Counter-Strike. So, yung what do you call this? Yung Red Alert, yung Dota. Meron pang term nun eh. Yung barkada ko nilalaro niya, Diablo yung term. Oh, Diablo. I remember that, no? Yeah. Sikat din Yung yan. barkada kami nun eh. Laro namin yan eh. Pagkatapos namin nag-serve sa simbahan, sa Kristan kami, Knights kami. Lalaruin namin yan. Counter-Strike, Diablo, Red Alert. So yung mga yan, may Ragnarok. Nakaka-addict talaga. Talagang meron akong kakilala na hindi kumain, hindi naligo ng isang linggo. Literally speaking, because na-addict dun sa game na yon. Bakit nakaka-addict siya? Kasi according to our speaker, no, sa Pache conference namin noong 2023, yung mga gumawa ng mga palabas na yan at ng mga games na yan, mga computer games na yan, hinaluan nila ng demonic influence na para yung mga maglalaro at manonood, ma-addict sila. No? Ma-addict sila. At nagre-reflect din yan dun sa pag-uugali ng mga naglalaro. Sasabihin ng nanay, ba't tong anak ko na to ganito na ugali ngayon? Wala nung na-addict siya sa ganitong computer games. Bakit hindi na siya nakikinig sa akin? Bakit sumisigaw na sa akin? Bakit hindi na, nagwawala, hindi na masunurin, etc. It's because may influence yan na natatanim sa isip ng bata, sa genes ng bata. Yan ay talagang parang sinadya ng mga should we say Satanists or kung ano man sila. Kasi di ba may yung sa KMGS na pinakita rin yung mga bata nagwawala at yung sinisira yung yes, dahil inagaw yung games. Oo, tama. So tingin mo yun this part ng influence? Part siya ng demonic influence. Kasi gagawin lahat ng demonyo, sasakayan sa panahon eh. Okay. Para maka-attack siya sa atin. Gagawin niya lahat ng panahon, ng pagkakataon para makuha niya yung attention natin. Imagine, the word itself, addiction, addict ka na sa ganitong klase ng computer games, may oras ka pa ba para magsimba? May oras ka pa ba para magdasal? May oras ka pa ba para sa pamilya mo? Saan yung oras mo? Nandito na sa game na ito, nasa computer games na ito. So, wala ka ng oras sa Panginoon, wala ka ng oras sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, nandito na sa game na to. So, yun yung parang kasangkapan, no? Ng ginamit ng demonyo para yung isang tao ay ma-addict talaga siya. Grabe, no? So, pag ganun, Father, anong dapat nilang gawin? Well, una sa lahat, nasa magulang po yan. Malaki yung responsibility ng parents sa mga anak. Pag nakikita ng parent na yung anak niya ay addict na sa ganyang klase ng mga computer games, na sometimes unaware sila na demonic, they should stop their children. No? Kung nakita nila nagbago na yung ugali, naging matigas yung ulo. Okay, nag-isolate? Nag-isolate na, that's it. Medyo delikado na po yan. It affects the spiritual level and even the psychological and mental level of a person, of the child. Pag ganun ba, kailangan exorcism kagad? Yes. Papatingin mo muna sa psychologist. Afterwards, minor exorcism siguro. Minor exorcism. Siyempre, kailangan pa rin natin yung sangay ng psychology. Right. No? Tapos yung exorcism. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporter sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito, pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito,
ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview. Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyo i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter ng mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po nating magawa yon. So kailangan po nating i-edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access, unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupunta natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online, ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information. Dito sa social media, ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.